Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo at para maglaro tayo ng ating pananghalian. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-live cooking kasi galing ako sa bakasyon. Yung napuntahan kong probinsya, napakahina ng signal. Oh. Kahit sa YouTube, hindi ako makapanood. May ibang lugar na pwede, kaso ang lugar ng bahay namin, wala sa loob ng bahay, pero sa karsada, sa tapat ng karsada, mayroon. Kaya kung minsan nandun ako sa tapat ng karsada, pero sa loob ng bahay ayaw pumasok ang signal. Kaya mahirap ang wala palang signal. Kaya ang ano ko lang yan, tabing dagat, mayroon signal at doon sa karsada na tapat ng bahay ko. Ganun pala sa probinsya, hindi lahat ng lugar mayroon signal. Kahit may load kami, ang load ko good for 1 month, 250 ang amount ng pinaload ko sa Globe. Hindi rin namin nagamit. Ang magagamit lang yung hotspot na load. Hotspots o kaya piso wifi. Ayan. Kaya lang, pag piso wifi, doon ka naman sa tapat ng piso wifi, doon ka lang makakapag ano, ay siyempre, bakasyonista, kaya ikot-ikot sa buong baryo. Kaya hindi ako makakapag ano. Kahit na yung pangarap ko na sabi ko, pag uwi ko, ako'y gagawa ng video, iikutin kong baryo, gagawa ko ng video. Wala, hindi ko rin nagawa. Kasi nga, mahina ang signal. So ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating live cooking. Ayan. Ipagpapatuloy natin yung ating live cooking. Meron tayong mga nakaprepare dito. Isda at chicken. Yung chicken, binabad ko na. Ang pagkakababad ko nito ay pura sa adobo. Pero ang gagawin ko nito ay adobo sa gata. Ito, may gata tayo yan. Ngayon sa amin doon sa Bicol, pag tinatawag yung chicken na inasal, yung pinapainitan na, yung iniluluto sa apoy lang sa baga, yun ang masarap na nilulutong adobado kung sa Bicol. Adobado style ito. Dahil hindi wala naman akong pag-iihawan, kaya minarinate ko siya, i-deep-fried ko siya sa prito. I-fried ko siya ng medyo half-cook para maalis lang yung tubig sa katawan ng manok. At sa gata ko naman siya pagugulungin. Yan, may sili at may dahon ng sili at may tanglad. Iyan ang adobado, panangkap na adobado sa Bicol. Pero yung adobong Tagalog ay adobo sa tuyo, suka, ganun lang. Ngayon, ang adobo naman sa Bicol, adobo sa gata, yung tinatawag na adobado. Ayan. Paparesan natin ng fried fish. Ayan, may fried fish naman ako. Kaunti lang kami ngayon dito. 3 piraso lang ito. 3 orders. Mahirap pag masyado katulad nito. Manok, marami masyado yung manok kong nabili. 3 lang kami. Ayan. Ngayon, ang plano ko nga sana doon sa Bicol ay ako'y habang habang nasa bakasyon sana, ang plano ko sana magbablog ako doon. Kaso, siyempre, ngayon lang kami nagkita-kita ng mga halos kababata ko. Pero medyo reduce ko sa tagay ngayon. Wala akong ininom kundi Alfonso lang. Ayoko minom ng Red Horse kasi baka sipain tayo ng kabayo. Medyo bawas lang ngayon talaga ang inom. Yan. Importante naman doon makapagsimba sa patron dahil yun ang sinadya ko magpista ng San Juan, kaya yun ang sinadya ko sa Bicol. Pero marami naman na dinaanan ako kasi yung pinsan kong may sakit, dinaanan ko rin, nadalaw ko sa Naga. At least nagkita-kita kami yung mga matatagal ko ng kamag-anak, yung pinsan kong nasa San Roque, nagkita-kita rin kami dahil lumayo sila ng Sabong. Ngayon, yung ating mga nag-aabang natin ng ating live cooking, ilang araw kong wala, simula ng 19, hindi na ako nag, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bali, 1 week na. 7 days na wala akong live cooking. So ngayon narito na ako at sisikapin natin araw-araw makapag-live cooking tayo. At itingnan muna natin mga nagsipag-message.
Bicolanong adobo. Yes, Mr. Popik, Bicolanong adobo ang tawag dyan. Adobong Bicol adobado. Yan. Agagataan mo na nagmamantika-mantika na may sili, may dahon pa ng sili at may dahon ng sili at may bunga rin ng sili. Ayan ang lutong Bicolano. Ang video ay nagahan ko na para makapagpahinga yung pako kasi pag ako nagbabiyahe, manhid yung pako. Kaya pagkaluto ko nito, doon ako sa bilyaran ko, habang nakaupo ay nagpapahinga. Ngayon yung ating mga taga-subaybay sa ating TikTok, marami akong mga naka-display sa akin TikTok basket at TikTok shop na mayroon nakalakip na ating TikTok basket. May mga nagsipag-order, hindi ko alam kung bakit ganun, nasa probinsya ko, eligible ang nakalagay. Ibig sabihin yan, hindi natuloy yung order niya. Ano ba ang dahilan? Dahil nasa probinsya ko? Hindi siguro. Kailang baka talagang hindi nagos. Dalawa yung cancel dyan na, hindi cancel, eligible ang nakalagay. Ibig sabihin yan sa probinsya, hindi maano yung order. Okay lang. Kung sakasakaling maisipan mo ulit i-order, narito na ulit ako sa Manila. Ito ang ating mga naka-display sa ating TikTok shop. Ayan. Ayan, may umorder niyan, mga ganyan. Jersey ng mga basketball player natin, mayroon tayo. Lalong-lalo na pag ang jowa mo ay player, basketball player, regaluhan mo nito para very sweet lagi sa'yo. Jersey, kompleto, taas at baba. At ito pa, mayroon pa siyang sapatos para makumpleto siya sa kanyang paglalaro. Ang sapatos nagkakahalagang 899. Ang jersey uniform, 377 lang. Ayan, pag binirigalo mo sa iyong yuwang basketball player, laging very sweet sa'yo yan. Mayroon pang boxer underwear. Ayan, kumplituhin mo na siya. Ang ating underwear ay nagkakahalaga lang ng 199. Ngayon naman ay niregaluhan ka ng iyong jowa. Mayroon naman tayo para nakakapag-relax ang iyong jowa dahil niregaluhan ka niya. Regaluhan mo na rin ang folding bed. Habang ikay dumadalaw sa kanya, ang folding bed, pwede niya pang gawing upuan yan dahil na fold lang naman yan. Ay, hindi ba? Ganun ba? Folding chair, folding bed ba ito? Ay, isa lang. Carry 300 kilos. Folding bed with. Ano lang pala, folding bed lang pala. Akala ko yung folding bed and folding chair. Akala ko gano'n. Isang ano lang pala. Isang fold lang ito. Wala yung ano na itataas na pwedeng gawing upuan. Pero magandang klase yan. Pag niregaluhan mo yung jowa mo niya ng ganyan ay nakakapag-relax siya kasi nabubuhat-buhat yan kung saan ang magandang lugar sa parte ng kanilang bakuran. Pwede niyang buhat-buhatin yan kung gusto niya sa garden man o sa balkonahe, mabubuhat niya lang yan. Sa halagang 1,399, magiging very sweet sa iyo ang girlfriend mo dahil sa iyong regalo. Okay, hindi na tayo magtatagal kasi medyo pagod din ako sa biyahe kaya iluluto na natin ito para makita nyo. Para ako'y magre-relax doon sa baba habang nagti-TikTok. Ang TikTok natin, tuloy-tuloy ang TikTok natin hanggang tanghali yan, idadalhin ko doon sa baba. Pero yung ating YouTube, paputul-putulin ko lang ito, doon tayo sa baba mamaya-maya. Okay, punta na tayo sa kusina. Okay. Sisimulan na tayo. Habang pinapainit natin,
At yung mga nandito sa ating TikTok live, ay ito, nagsisimula na tayo magluto. Ayan, nagka-problema yung aking stand. Yung pinaka-clamp niya nabasag, tapos yung pinaka-support niya naputol. Kaya gagawin ko mamaya, naipit sa bus. Kasi dinala ko ito sa Bicol, akala ko makakapag-ano ko. Nagka-problema yung aking stand. Nagkaroon ng yung clamp niya nabiak, kaya hindi ko maitayo. Ito, habang pinapainit natin yung mantika sa ating chicken. Good morning sa mga dumadaan sa akin live. Init. Yan, mahirap dito mainit sa kusina. Good morning sa mga dumadaan. Good morning, my friend. Junel Villanueva. Good morning. Nandito na sa ating kitchen ang ating live cooking. Manood ka muna ng live cooking. Ito, mainit na yung ating mantika. Pwede na natin ilagay ang chicken. Ito, i-deep-fried ko rito, pero sa parteng Bicol, ito ay inihaw o kaya inasal. Ganyan ang pagluto ng adobado. Inaalis lang yung tubig sa katawan ng manok, kaya pinipiga ko para mawala yung sukang pinagbabad sa kanya at saka tuyo at ilaglag sa mantikang mainit. Ayan. Ayan. At ito ang gagawin natin naman sa pinagmarinita natin, ilalagay natin dito, pakukuloy natin ito kasi may suka ito, may mga panangkap ito, ayan, para ma-reduce. Doon natin luluto itong tulad nitong sili, ayan, bawang sibuyas, yan natin iluluto, ayan. Pati itong dahon ng pati itong tanglad, lemongrass. Pero yung dahon ng sili, mamaya na natin lalaglagan dahon ng sili pag malapit ng tanggalin. Ayan. Adobo sa gata sa Tagalog. Yes, okay, adobo sa gata. Pero sa Bicol, ang tawag yan ay adobado. Inihaw o kaya inasal na manok at lalagyan ng gatang nagmamantika-mantika at dahon ng sili at takas sili. Ganun ang luto nito. Ngayon, yung pinagmarinita natin dito, ito pinakukulo ko para ma-reduce dito ko na niluto yung mga bawang, sibuyas, at lemongrass. Pag medyo medyo natuyo na ng kaunti, ilalagay natin yung gata at saka chicken.
Pasensya na yung mga nag-abang ng aking live cooking kasi sa Bicol ay yung signal medyo problema doon. Ang loob ng bahay namin ayaw pumasok ang signal. Pero sa tapat, sa karsada, mayroon. Yun ang problema doon. Kaya wala kasing tao naman lagi doon sa bahay namin. Tulad nito, pag tapos ng pista, nag-uuwian dito. Kaya wala kaming wifi. Wala kaming wifi ang bahay namin doon kasi napupuntan lang ang tao ng bahay namin doon sa probinsya. Kung minsan once a year lang o dalawang beses may isang taon, bihirang uwian yung bahay namin doon. Kasi lahat kami magkakapatid nandito na kami sa Manila, may kanya-kanya kaming bahay rito. Kaya yung bahay ng pisto ng bahay namin doon, parang umpukan lang namin pag kami ay umuwi. Good morning, Sarah. Sarah, good morning. Sinong Sarah ito? Sarah ang pinsang kong taga Antipolo na nakatira ngayon sa Japan. Ikaw ba yan? Kumusta insan sa Japan? Ikaw ba, Sarah, yung pinsang ko kako? Sagot ka. Kung hindi man ikaw, sagot please. Ha? Good morning sa mga dumadaan. Okay, na-deprive na natin yung chicken, alis na yung tubig niya. Dahil makamasage mo. Pwede natin ito idaan sa okay, lagay na natin kasi na deep fried na natin ang chicken na yan na hapok ang style. Tanggalin lang natin ang mantika, patuluin natin. Ayan, pag na-receive ng tubig ng mantika nito, dito na rin natin i-fried ang ating isda. Ayan. Ayan, nawala na yung mantika. Lagay na natin dito sa pinakula na pinagmarinitan sa kanya. Ayan. At saka ilalagay natin itong gata. Ayan. Lagyan natin ng pamintang durog. Lagyan natin ng magic sarap. Ilagay na natin yung dahon ng sili. Ayan, ang adobado. I-reduce natin yung sabaw niya na magmantika-mantika.
dito naman natin i-deep fried. Ipiprito yung ating isda. Lagyan natin ng counting cornstarch para hindi dumikit kasi pinagprituhan ng chicken ang ating pagpiprituhan. Pag hindi mo nilagyan ng flour yan, ay didikit. Ayan. Ayan ang ating fried fish. Matambaka ang ating fried fish at dalagang bukid. Sorted. Itikman lang natin yung ating adobo sa gata. Okay ang lasa. I-reduce natin ng kaunti para magmantika-mantika. Okay, ito na yung ating adobo sa gata. At ito naman yung ating fried fish, matambaka at saka dalagang bukid. Yung ating adobado, ganito talaga. Ayan, nagmamantika-mantika ang pagkakaluto. Ganyan lang talaga yan. Ayan. Masarap ang lutong adobo sa gata sa Tagalog. Okay. Nakatapos na naman tayo ng isang araw. Bukas ulit tayo. Hindi pa ako kakain. Busog pa ako, nakalmasal ako pagdating ko. Kaya mamaya na ako kakain. Pinakita ko lang sa inyo ang ating finished product. Okay, maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube at higit sa lahat yung mga gustong matutong magluto. Sundan na lang natin sa YouTube. Lutuin natin ang aktwal paulit-ulit para ma-perfect. Okay, bye-bye. Maraming salamat.